Kapapasok pa lamang ni Daisy sa loob ng kanilang bakuran nang marinig ang mga kalabog sa loob ng kanilang bahay. Kasunod ang malakas na sigawan ng kanyang mga magulang. As usual, nagtatalo na naman ang mga ito. Kaya nagmamadali siyang humakbang papasok sa loob. "Ma! Pa! Ano na naman bang pinag-aawayan yung dalawa?" Tanong niya sa mga ito matapos niyang pumagitna. "Yan kasing magaling mong ama. Pinatalo sa sugal ang dapat pambayad natin ng upa dito sa bahay." Anang kanyang ina sabay duro sa kanyang ama na halatang nakainom dahil namumulang mukha nito. "Hindi ko naman akalaing matatalo ako. Gusto ko lang namang madagdagan ng pambayad natin sa upa. Masama ba yun?" Singhal naman ng kanyang ama, kaya napatakip na lamang siya ng tenga. Yung pagod na siya sa maghapong trabaho, tapos pag uwi niya ganun pa ang bubungad sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang napagod. "Gusto mo palang madagdagan ng pambayad natin sa mga bills? Di sana naghahanap ka ng trabaho para makatulong ka naman sa amin ng anak mo. Hindi yung puro sugal ka. Lagi ka namang talo." Wika naman ng ina niya kaya naiinis niyang itinaas ang kamay. "Tama na. Nakakarindi na kayo. Araw-araw na lang ganito kayong dalawa. Umaga pa lang pag-alis ko nagbabangayan na kayo. Hanggang sa pag-uwi ko ba naman nagbabangayan pa rin kayo? Hindi naman ba kayo naawa sa akin? Maghapon ako nasa trabaho at pagod na pagod pag-uwi. Tapos ganito pa ang nararatnan ko? Hindi ba kayo nananawa sa araw-araw niyong pag-aaway? Kasi ako pa, sawang-sawa na ako. Nakakasawa na kayo." Anya sa dalawa sa kapadabog na iniwan ng mga ito at dire-diretsyong umakyat sa kanyang silid. Inilapag niya ang kanyang bag sa ibabaw ng kabinet at saka pabagsak na naupo sa gilid ng kama. Sinapo niya ang kanyang sentido at marahang minasahe. Mas lalo yatang kumirot ang ulo niya nang dahil sa kanyang mga magulang. Idagdag pa ang problema niya kung saan siya kukuha ng pambayad sa upa sa bahay. Idagdag pa ang ibang bayarin kagaya ng tubig at kuryente. Kung pagkain lang naman ay wala silang problema dahil kayang-kaya ng gawa ng paraan ng kanyang ina yon. Pero saan siya kukuha ng 15,000? Lalo pat naniningil na ang kanilang landlady. "Anak, pwede bang pumasok?" Anang kanyang ina sa labas ng kanyang silid, kaya tumayo siya at lumapit sa pinto para pagbuksan ito. "Pasok ho kayo." Anya rito saka bumalik sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Sumunod naman ang kanyang ina't na upo sa tabi niya. "Anak, gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa nangyari kanina. Ang iyong papa kasi, pinatabi ko lang naman yung pera dahil may pinuntahan ako. Tapos pagbalik ko ayun wala na. Talo na sa sugal. Pasensya ka na talaga anak. Pero hayaan mo gagawan ko ng paraan para may pambayad tayo sa upa dito sa bahay. Siguro, mangungutang muna ako sa mga kakilala ko. Pasensya ka na talaga anak ha. Alam kong inilalaan mo talaga yun para dito sa bahay eh. Pero wala na eh. Sira ulo kasi ang papa mo hindi nag-iisip." Anito. Napabuntong hininga naman siya at inis na isinumping ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tenga. "Wala na ho tayong magagawa. Wala na eh. Susubukan ko na lang humangutang sa mga katrabaho ko kahit nakakahiya. May maibayad lang tayo dito sa bahay." Saad niya rito kahit na walang kasiguraduhan kung makakautang nga ba siya sa kanyang mga katrabaho. "Pasensya na anak, pero gagawan ko rin ng paraan. O sige na magbihis ka na at magpahinga. Magluluto na ako ng hapunan natin." Anito, saka siya hinalikan sa noo, kaya bahagya siyang ngumiti rito. "Sige huma." Anya. Ngumiti naman ang kanyang ina sa kanya at pagkaway lumabas na ng kanyang silid. Siya na may tumayo na rin at lumapit sa kanyang damitan at kumuha ng pamalit. Pumasok siya sa loob ng banyo at naglinis ng katawan, saka nagbihis. Matapos niyang magbihis ay lumabas na rin siya ng banyo at nahiga sa kama. Hindi pa siya nagtatagal na nakahiga nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Kaya nagtataka niyang kinuha yon para tignan kung sinong tumatawag sa kanya. Ano na naman kayang kailangan ng bruhang susi na ito? Wala sa sariling naitanong niya bago sinagot ang tawag ng kanyang kaibigan. "Oh, anong kailangan mo? Napatawag ka?" Masungit niyang tanong sa kaibigan. "Ang sungit naman. May red date ka ba ngayon at ganyan ka kasungit ngayon?" Tanong nito kaya napabuntong hininga na lamang siya.
Pasensya na, ang dami ko lang pinoproblema ngayon. Si Papa kasi, pinatalo sa sugal ang pambayad namin sa upa ng bahay. Ngayon hindi namin alam ni Mama kung saan kami kukuha ng pera. Idagdag pa yung bayarin sa kuryente at tubig. Nai-stress na ako. Baka naman may alam kang racket dyan. Isama mo naman ako. Kailangan ko lang talaga. Kahit ano pa yan basta matino. Anya. Kaya nga kita tinawagan kasi may racket ako para sa'yo. Kaya mo bang mag-waitress sa isang birthday party? Friend, malaking bayad kasi per hour. Hindi ka lugi. I'm sure makakadagdag na yun sa pambayad nyo sa bills. Isa pa, lolo ng boss mong may kaarawan. Wika nito kaya mabilis siyang nag-isip. Birthday ni Don Reynaldo? Tanong niya kay Suzy habang inaalala kung may nabanggit ba sa kanila ang kanilang boss tungkol sa birthday party ng lolo nito. Pero sa dami na yata ng problema niya, ay tuluyan na niyang nakalimutan. Oo, ngayong gabi na yun kaya maghanda ka na at pumunta ka dito sa bahay bago mag-7 para sabay na tayong pumunta roon. Kailangan kasi bago mag-8 kumpleto na tayo sa hotel or else maghahanap ng ibang organizer ng ibang pwedeng ipalit sa atin bilang mga waitress. Sayang naman yung kikitain natin doon. Bahagya naman niyang sinulapan ng orasang nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto. Mag-aalas 6 na pala. O sige, hintayin mo ako dyan, maliligo lang ako ng mabilis ha. Huwag mo akong iiwanan ha. Anya sa kaibigan. O sige, hihintayin kita dito sa bahay. End ko na to maliligo pa rin ako eh. Magkita na lang tayo dito sa bahay. Pagkasabi nun ay nawala ng kaibigan sa kabilang linya. Kaya inilapag na niya ang cellphone sa kanyang kama at mabilis na kumilos. Kung hindi lang niya kailangan ng pera, ay hindi siya sasama sa kanyang kaibigan. Sa halip ay itutulog na lang niya ang pagod na nararamdaman. Pero kailangan niyang kumita ng extra. Kaya kahit pagod ay papatulan na niya. Sayang naman kasi ang kikitain. Miss, 1 glass of wine please. Anang boses ng isang lalaki na nagpalingon kay Daisy. Agad namang nagtagpo ang mga mata nila ng lalaking kaharap na walang iba kung hindi ang apo ng birthday celebrant na si Vino. Sir Vino, kayo po pala. Ano po bang klase ng wine ang gusto nyo? Red wine, white wine? Tanong niya habang hawak ang isang tray na puno ng mga basong may lamang alak. Red wine na lang. Sagot nito kaya inabot niya rito ang isang kupita ng red wine na agad naman itong kinuha at diretsyong ininom sa mismong harapan niya. Napangiwi na lang siya nang ibalik nito sa kanya ang kupitang wala ng laman. Sir, hinay-hinay lang sa pag-inom. Ikaw rin. Mahirap pa naman kapag nagkasakit ka sa atay. Pananakot niya rito pero malamig na titig lamang ang ibinigay nito sa kanya. Sabay dampot ng panibagong kupita. You know what? Just mind your work, not me. Binabayaran kayo dito para pagsilbihan ng mga bisita. Hindi para pakialaman ako sa gusto kong gawin. Inis na saad niya rito kaya lihim siyang napairap. Concern lang naman ako sa iyo, sir. Kaya kita pinakikialaman pero minamasama mo pa. Anya, saka ito tinalikuran para sana iwan. Kaya lang ay mabilis itong nahawakan ng kanyang balikat. Kaya napilitan siyang humarap dito. I need more wine, so don't go away. Sumama ka sa akin. Wika nito at bago pa siya makatutol, ay nahila na siya nito patungo sa kung saan na walang masyadong tao. Sir, anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong niya habang mahigpit na hawak ang tray. Kailangan ko na mauutosang kumuha ng wine kapag naubos ko ng lahat ng yan. Turo nito sa mga kupitang siguro ay nasa 7 pa at pawang may mga laman. Ay, sir, hindi naman sa nakikialam ako Pero ba't ka ba naglalasing? May problema ka po ba? Pwede niyong i-share sa akin. Promise, makikinig ako with all my ears. Hindi ko rin ipagsasabi sa iba. Sumpaman. Anya, saka sinubukang itaas ang kanang kamay pero bigo siya dahil sa hawak na tray. Inilibot niya ang paningin sa paligid upang maghanap ng pwedeng pagpatungan ng tray. Mabuti na lang at hindi siya nabigo nang may mahagip siyang bakanteng table. Sir, dun tayo. Ngalay na kasi ako eh. Turo niya sa bakanteng table saka nagpatiuna nang lumapit sa kinaroroonan ng mesa. Ramdam naman niya ang pagsunod ng binata sa kanya. So ano na sir? Magkwento ka na. Pangako may isang salita ako. Malay mo matutulungan pa kita sa problema mo kung meron man. Nakangiting saad niya sabay taas ng kanang kamay. Bumuntong hininga naman ng binata at matamang tumitig sa kanyang muka. Gusto ng lolo ko na mag-asawa na ako kasi gusto na raw niyang magkaroon ng apo. Pero ang problema wala naman akong girlfriend
Kaya paano naman ako mag-aasawa? Isa pa, I really hate commitments. Kwento nito kaya napakamot siya sa kanyang ulo. Ang laking problema naman yan, sir. Pero may suggestion ako. Saad yan na ikinataas nito ng isang kilay. Bukod sa paglilinis ng opisina ko, hindi ko alam na may utak ka rin pala. Nangiinsultong wika nito, kaya bigla siyang napabusangot. Ano naman ang akala mo sa akin, sir, Bobita? Grabe ka ah. Pero promise, baka makatulong ang suggestion ko sa'yo. Pero kung ayaw mo, edi don't. Ang brilliant pa naman ang idea ko. Anya, at takmang tatayo na sana para iwan ito nang mabilis siyang hilahin ito paupo. Okay, tell me kung ano bang brilliant idea mo. Just make sure na matutuwa ako sa sasabihin mo ah. Or else tanggal ka sa trabaho mo. Banta nito kaya pinanliitan niya ito ng mga mata. Ang sama mo naman, sir. Pero sige, sasabihin ko pa rin. Ganito kasi yan. Di ba ayaw mo ng commitment? Tapos gusto naman ng lolo mo ng apo? Tanong niya na mabilis naman itong tinanguan. Right. Can you tell me kung anong iniisip mong kasagutan sa problema ko? Balik tanong nito kaya ngumiti siya ng matamis dito. Suroga silang naman ang sagot sa problema mo, sir. Kung ayaw mo naman ng ganun, edi humanap ka ng babae na papayag sumiping sa'yo. But of course, walang babae ang basta nilang magpapabuntis ng walang bayad. Kailangan mo maghanap ng bayarang babae na papayag makipagsiping sa'yo kapalit ng pera. I'm sure maraming papayag kasi bukod sa gwapo ka na, ay may matatanggap ang pera ang kung sino man ang mapipili mo. O diba, ang ganda ng idea ko? May pagmamalaking saad niya. Tila napaisip naman ng kanyang boss at pagkuway tumangutangunan na para bang nagustuhan ang kanyang idea. Aaminin kong nagustuhan kong ideya mo ha. Pero saan naman ako hahanap ng babaeng magpapabuntis sa akin? Tanong nito kaya agad siyang nag-isip. Dapat ba, Sir Virgin? Nahihiyang tanong niya rito. Alangan namang hindi. Of course, gusto ko yung ako lang ang lalaking unang gagalaw sa kanya. Minsan talaga may pagka-slow ka rin eh, no? Nito kaya sinamaan niya ito ng tingin. Virgin ka pa ba? Maya-maya'y tanong nito na ikinainit ng kanyang magkabilang pisngi. Mabuti na lang at medyo di mang ilaw sa kanilang pwesto, kaya hindi nito nakikita ang pamumula ng kanyang magkabilang pisngi. Oo naman sir, hindi naman kasi ako katulad ng ibang babae dyan na may pagka-liberated. Bakit mo ba naitanong? Tanong niya rito. Dinampot muna nito ang isang kopita at diretsyong tinungga ang laman bago siya diretsyong tinitigan sa mga mata. Babayaran kita ng 5 milyon. Kapalit nun ay dalhin mo sa iyong sinapupunan ng anak ko. Let me rent your room, Daisy. Then after you gave birth with my child, pwede ka nang lumayo at mamuhay na para bang walang nangyari. Yun nga lang, kakalimutan mong nagkaroon ka ng anak sa akin at hindi ka na muling magpapakita, lalong-lalo na sa magiging anak ko. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Siguro, sapat na ang 24 oras. What do you think? Nito habang siya naman na hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. 5 milyong piso kapalit ng pagpapaukupan ng kanyang sinapupunan? Malaking tulong na yun sa kanyang pamilya. Kung tatanggapin niya yun ay mabibigyan na niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Maaari pa niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. O di kaya, makapagpatayo na siya ng sariling negosyo. Kagatang pang ibabang labi, diretso niyang tinitigan sa mga mata ang binatang kaharap, saka marahang tumango. Sige sir, pumapayag na ako. Anya na ikinangiti ng malawak ni Vino habang tumatango-tango. Antok, pagod at puyat ang nararamdaman ni Daisy habang nakaupo sa isang silya at hinihintay ang kaibigang si Suzy na nagpaalam na may pupuntahan lang saglit. Katatapos lang ng party at mangilan-ngilan na lang ang bisita dahil nag-uwian na ang karamihan. Kahit ang birthday celebrant ay nakauwi na para magpahinga. Daisy! Antok niyang iniingat ang tingin ng lalaking pamilyar ang boses sa kanya at nang mapagtanto niya ang kanyang boss yun, ay agad siyang napaayos ng upo. Sir, may kailangan ka ba? Tanong niya rito sabay hikab na ikinakunot ng noon nito. Why are you still here? It's almost 2 in the morning na. Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong nito kaya inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinihintay ko pa kasi si Suzy. Sabay kasi kaming uuwi. Tukoy niya sa kaibigan. Tumangutango naman ito pero hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Kaya napayuko siya ng ulo at itinoon ang atensyon sa hawak na cellphone na saktong may pumasok na mensahe. Binuksan niya yun at binasa.
Pagkatapos basahin ay nag-angat siya ng tingin kay Vino at inis na bumuga ng hangin. "What's wrong?" Tanong nito kaya inabot niya ang cellphone dito para ipabasa ang text ng bruha niyang kaibigan. "She left you para doon matulog sa bahay ng boyfriend niya?" Tanong nito na ikinatango niya. "Paano ko uuwi nito? Angkas lang ako sa kanyang motor papunta dito. Ang bruhang yun talaga nakakainis." Anya, sabay tayo at kinuha ang cellphone na hawak ng binata at isinilid sa kanyang bag bago ito tinalikuran. "You know what? Why don't you stay here? Doon ka magpalipas ng antok sa hotel room ko. Wala na rin kasing biyahe ngayon kasi madaling araw na." Bigla siyang napahinto sa paghakbang at akmang lilingunin si Vino nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin patungo sa kung saan. Dahil sa pagod at antok na nararamdaman ay hindi na siya tumutol. Wala na rin naman siyang lakas para bumiyahe. Mamaya ay mapahamak pa siya sa daan. "Sir, saan tayo pupunta?" Tanong niya rito nang makalabas sila sa hallway. "In my room." Simpleng sagot nito. Kaya hindi na siya nagsalita pang muli at hinayaan na lang itong hilahin siya. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ito at binuksan ang isang pinto at pinapasok siya sa loob. "Ang laki naman ng hotel room na ito," komento niya habang naglalakad palapit sa malaking kama. Tinanggal niya sa pagkakasukbit ang bag at inilapag sa kama saka siya naupo sa tabi. "This is a VIP suite, kaya malaki. Anyway, kung gusto mong maligo bago umidlip, ayan lang ang banyo, kompleto ang kailangan mo dyan. Maiwan muna kita saglit, may tatawagan lang ako." Anito, bago siya iniwan. Pagkasara nito ng pinto ay pumasok siya sa banyo at mabilis na nag-shower dahil antok na talaga siya. Gusto lang niyang mawala ang mga samot-saring amoy na dumikit sa kanyang katawan bago matulog. Matapos niyang mag-quick shower ay itinapis niya ang tuwalyang malaki sa kanyang katawan bago lumabas ng banyo. Nakalimutan niya kasing bitbitin ng kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang extra na damit. Palapit na sana siya sa kama kung saan naroon ang kanyang bag nang maagaw ni Vino ang kanyang atensyon. Nakaupo ito sa sofa habang mariing nakatitig sa kanya, partikular na sa kanyang katawan. Maya-maya'y tumayo ito at lumapit sa kanya, sabay hapit sa bewang niya. "Hindi ko alam na ganyan ka pala kahat kapag tuwalya lang ang nakatakip sa iyong katawan. Gaano kaya kagandang katawan mo kung walang tuwalya dito?" Tanong nito kaya sunod-sunod siyang napalunok ng laway, lalo na nang hawakan nito ang dulo ng tuwalya at marahang hilahin. Sir Vino." Hindi niya na ituloy ang kanyang pagpoprotesta. Nang siilin siya nito ng mapusok na halik, kaya naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Habang magkahina ang kanilang mga labi ay sinusubukan niyang makipagsabayan dito at naramdaman na lang niya ang pagkahulog sa kanyang paanan ng tuwalyang nakatakip sa kanyang katawan. Gusto sana niyang pulutin yon pero bigla na lang siyang umangat sa ere, kasunod ng paglapat ng kanyang likuran sa malambot na kama. Kapwa silang humihingil ni Vino na magkahiwalay ang kanilang mga labi, pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang maalalang wala siyang kahit na anong saplot sa katawan. Kaya naman mabilis niyang hinatak ang kumot at itinakip sa sarili. "You don't need to hide behind that blanket kasi ito na ang simula." Saad nito sabay alis ng kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Sir!" Sambit niya pero bigla siyang natahimik nang iharang nito sa kanyang bibig ang hintuturo at pinasadahan ng tingin ng kanyang kabuuan. "Remember Daisy, kapalit ng 5 milyong piso ay ang katawang to. Hanggat hindi ka nabubuntis at hanggat hindi mo isinisilang ang anak ko, ay mananatiling akin ang katawang to. Walang sino man ang pwedeng lumaway dito kung hindi ako lang." Bigla namang nangunot ang kanyang noo. Hindi pa nga ito bayad sa kanya pero gusto na agad magpunla ng binhi. Hindi ko nakakalimutan ng napag-usapan natin. Pero anong kasiguraduhan kung hindi mo ako lolokohin? Tandaan mo, puri ko ang nakasalalay dito." Anya pero ninisihan lang siya nito. Sabay dukot sa bulsa ng cellphone nito. Nag-scroll ito at maya-maya ay ipinakita ito sa kanya. "See this? 5 million pesos ang pumasok sa bank account mo. Kani-kanina lang. So stop worrying dahil bago kita binalikan dito, sinigurado kong maayos ng lahat. Now, wala ka ng dahilan para tumanggi sa gusto kong mangyari sa ating dalawa. Gusto kong siguraduhin na mabubuntis ka as soon as possible. So get ready for a hard battle." Bulong nito sa kanya sabay hagis ng cellphone sa kabilang side ng kama
bago siya muling siniil ng mapusok na halik. Bye V-card, anya sa isip. Sunod-sunod na ungol ang kumawala sa bibig ni Daisy habang sinasamban ni Vino ang kanyang katawan ni hindi niya malaman kung saan babaling dahil sa sensasyong nararamdaman sa ginagawang pagkain ng binata sa kanyang pomelo. Sweetie, I think you're ready. Anito bago pumantay sa kanya at muling papakin ang kanyang labi habang ang kamay naman nito ay abala sa pagmamasahe sa kanyang buong katawan. Mariin na lamang siyang napapikit nang bigla na lang nitong ipasok sa kanyang kuweba ang espada nito. Hindi tuloy niya maiwasang maluha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sorry, bulong nito sa kanya nang siguro'y ma-realize nito na wala pa siyang karanasan. Nakakainis ka, bakit naman binigla mo? Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang angkinin nito ang labi niya. Maya-maya ay parehas na nilang naramdaman ang kasukdulan ng kanilang pagniniig. At sa ikalawang pagkakataon ay muli nitong pinuno ang kanyang sinapupunan. Are you tired? Tanong ni Vino kaya sinulyapan niya ito at marahang tumango. Wala pa akong tulog at pahinga. Ang sakit na rin ng pomelo ko. Sagot niya na ikinatawan naman ito. Maya-maya ay inihiga siya nito sa tabi nito at kinumutan. Take a rest. Mamaya na lang ulit. Saad nito kaya napatango na lang siya saka pumikit. Ramdam naman niya ang pagyakap nito sa kanya ng mahigpit, saka isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. Nakikiliti siya sa pagtama ng hininga nito sa balat niya, pero hinahayaan lang niya hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nang magising siya, ay mataas na ang sikat ng araw, at kung hindi siya nagkakamali, ay nasa bandang 10:00 na ng umaga. Napansin niyang bukas na ang kortina sa malaking bintana, kaya agad niyang sinulyapan ng kanyang tabi sa pag-aakalang iniwan na siya ni Vino. Pero ang binata ay mahimbing ang tulog sa tabi niya habang nakayakap sa kanyang bewang. Sleep more sweetie. Anas nito nang subukan niyang alisin ang braso nitong nakayakap sa kanya. Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala sila mama at papa. Anya rito. They're not. I asked my secretary to call your mom para sabihin na kasama kita. Halos manlaki naman ang kanyang mga mata, sabay bangon. Pero napabalik siya sa pagkakahiga nang kumirot ang kanyang gitnang bahagi. Munting halakak naman ang namutawi sa kanyang katabi, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Kung makatawa kasi akala mo'y wala itong ginawang kasalanan. Kasalanan mo to eh, ang laki-laki ng talong mo. Singhal niya rito. Na-enjoy mo naman diba? Wagas nga ang pagkakaungol mo eh. Let's go back to sleep bago ko maisipang ipakain sa yung talong kong sinasabi mong walang lasa. Banta nito, kaya umayo siya ng higa sa takot nito na totohanin nito ang sinasabi. Mabilis namang ipinulupot ni Vino ang braso sa kanya at hinapit siya ng palapit sa katawan nito na hinayaan na lamang niya. Gusto rin naman niya ang pakiramdam na yakap ng isang hot na CEO na takot sa commitment. Abala sa pagpirma ng mga mahahalagang dokumento si Vino nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iluwa ang kanyang abuelo, kasama ang mga bodyguards nito at ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito somewhere pero hindi lang niya matandaan kung saan. Lo, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat nasa mansyon kayo't nagpapahinga? Anya habang kunot na kunot ang noo. Ni hindi siya nag-abala pang tumayo upang salubungin ito dahil nakaalalay naman dito ang babaeng kasama nito. Naiinip na ako sa bahay. Gusto kong mag-unat-unat ng mga tuhod. At isa pa, sinamahan ko itong si Berna dito sa opisina mo para personal kayong magkakilala. Anito sabay baling sa babaeng kasama nito. Napataas naman ang kanyang kilay sa sinabi ng kanyang abuelo. Mukhang hindi talaga ito susuko sa pangungumbensing i-date niya ang babaeng tinatawag nitong Verna. Lo, you know what? Dediretsuhin na kita. I'm not interested with her. If ang habol nyo lang naman ay ang magkaroon ng apo, then hindi nyo na kailangan pang mag-alala dahil magkakaroon na kayo soon. One of these days, ipapakilala ko sa inyo ang magiging ina ng inaasam-asam nyong apo. But for now, will you please stop introducing me to any girl? And to be honest with you, I'm not interested with the girl in front of me. Diretsahan niyang saad na ikinapula ng mukha ng babaeng kaharap. Hindi niya mahulaan kung dahil ba naiinis ito sa sinabi niya o dahil napahiya ito. Pero wala siyang pakialam kung ano man ang dahilan ng pamumula ng mukha nito. Don Reynaldo,
Hindi niyo naman ho sinabi na bastos at walang modong apo niyong ito. Sayang gwapo pa naman sana. Kaya lang masamang ugali. Ani Verna sabay walk out. Bagay na lihim niyang ipinagdiwang. Bakit mo naman ginawa yon? Bakit mo ipinahiya si Berna? Singhal ng kanyang lolo. Pero nagkibit-balikat lang siya sabay tayo at iniligpit ang mga dokumentong nasa kanyang table. She's not my type. And please tigilan niyo ng pambubugaw sa akin kung kani-kaninong babae. Sige na, maiwan ko na kayo dahil may pupuntahan pa akong importanteng tao. Paalam niya rito bago dire-diretsyong lumabas ng kanyang opisina. Balak niyang puntahan si Daisy para kamustahin. Pagkatapos kasi nang nangyari sa kanila, ilang araw nang nakakaraan ay hindi niya pa ito pinapapasok sa trabaho para makapagpahinga. Isa pa, ang balak niya sa bahay na niya ito patitirahin pansamantala. Mas madali kasi silang makakabuo kung magkasama sila sa iisang bahay at lagi niya itong nadidiligan. Kapag kasi nagbuntis na ito at malaman ng kanyang abuelo ay siguradong titigilan na siya ng matanda. Ibig sabihin din ay solve na ang kanyang problema. Sana lang talaga mabilis kami makabuo. Bulong niya bago pumasok sa loob ng elevator na kabubukas lamang. Pinindot niya ang buton sa lobby saka umayos ng pwesto sa gilid. Tahimik siyang naghintay na makarating sa lobby. Pero ang isip niya ay na kay Daisy at sa hinaharap. Natigil lang siya sa pag-iisip ng tumunog ang elevator at bumukas ang pintuan kaya agad siyang lumabas. At dire-diretsyong naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Pasakay na siya ng kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone kaya kinuha niya yun sa bulsa at tinignan kung sino nag-message sa kanya. Nang makita ang pangalan ni Daisy ay agad niyang binuksan ang mensahe at binasa. Pagkuway kumunot ang kanyang noo at nagmamadaling sumakay ng sasakyan saka pinaharurot patungo sa bahay ng mga ito. Ayon kasi sa mensahe ng dalaga ay pinapapunta siya ng mga magulang nito sa bahay ng mga ito para kausapin. Mukhang nalaman ng mga ito ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Daisy. Dahil hindi naman ganun kalayo sa kumpanya niya ang bahay nito, kaya madali lamang siyang nakarating, ni hindi pa nga umabot ng 10 minutong biniyahin niya. Pagkahinto niya ng sasakyan, ay agad bumungad sa kanyang dalaga na nakatayo sa labas ng gate at mukhang inaabangan talaga siya. Anong nangyari? Ba't pinapapunta ako rito ng magulang mo? Nagtataka niyang tanong kay Daisy pero nagyuko lamang ito ng ulo at hinawakan siya sa kamay saka hinila papasok sa loob ng bakuran. Nandito na pala ang boss ng aming dalaga. Pasok ho kayo, sir! Anyaya sa kanya ng ina nito. Sabay giya sa kanya papasok sa loob ng bahay habang ngingiti-ngiti. Nagtataka naman siyang sumulyap sa dalaga na nginitian lang siya nang maupo na ito sa tabi niya. Relax lang, sir. Makisakay ka na lang sa mga sasabihin ko kung ayaw mong hindi matuloy ang pagtira ko sa bahay mo. Bulong ni Daisy sa kanya habang abala sa paghahanda ng kung ano ang mga magulang nito. Bakit? Ano bang dahilan ng sinabi mo sa kanila? Tanong niya rito. Ang sinabi kong hinire mo ko sa isa sa mga mall mo bilang sales lady. Iyon nga lang sa malayong probinsya. Tapos yung cash na perang ibinibigay ko sa kanila ay advance na sweldo ko. O di ba ang talino ko? Tapos na agad ang problema. Pwede na akong lumipat sa bahay mo. Bulong nito kaya napabugan na lamang siya ng hangin. Pero aaminin niyang nagustuhan niya ang kasinungalingang inimbento nito. Ibig sabihin ay magagawa na nila ang kanilang napag-usapan noong nasa hotel sila na titira ito sa kanyang bahay. At aalis lang dito matapos manganak. Pero hanggat hindi pa ito nagdadalang tao ay hindi matatapos ang responsibilidad nito sa kanya. Kaya mas mabuti na kasama niya ito. Abala sa harap ng laptop si Vino at kasalukuyang may pinag-aaralang proposal nang lapitan siya ni Daisy na hindi maipinta ang pagmumukha. Kaya nagtataka niya itong sinulyapan. Bakit hindi maipinta yung pagmumukha mo? Ano bang problema? Tanong niya rito pero padabog lang itong naupo sa kanyang tabi at halos magkanda haba ang nguso. Pagkuway matalim itong tumingin sa kanya kaya sunod-sunod siyang napalunok. Medyo kinakabahan siya sa uri ng tingin nito at dati naman ay hindi nito ginagawa dahil sa takot sa kanya. Pero ngayon ay parang nabaliktad na ang sitwasyon. Siya nang natatakot dito dahil sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Hanggang kailan mo ba ako balak ikulong dito sa bahay mo? Buryong-buryo na ako dito oh. Gusto kong lumabas. Gusto kong mamasyal at kumain ng ice cream. Anito na sinabayan pa ng pagpadyak ng paa
kaya bigla siyang napahilamos ng mukha. Bumuntong hininga siya at pilit na ikinakalma ang sarili dahil ayaw niyang sabayan ng pagkatopake ng dalaga. Magdadalawang buwan pa lamang silang magkasama sa bahay pero kilala na niya ito. Gusto mo bang may makakita sa'yo na kasama ako at makarating sa mga magulang mo na wala ka naman talaga sa probinsya? Kung hindi, nandito ka lang sa syudad. Saka hindi ba napag-usapan na natin ang tungkol dito? Kung gusto mo ng ice cream, then magpapabili ako sa sekretarya ko. Anya, sabay dampot ng cellphone at idinaya lang numero ng kanyang sekretarya. Bilhan mo ako ng iba't ibang flavor ng ice cream, tapos ipahatid mo dito sa bahay. Anya rito sabay sulyap sa dalagang katabi na inirapan lang siya, sabay pinag-cruise sa mga braso. Is that all, sir? Tanong ng kanyang sekretarya. Yes, pakibilisan lang ha, bago pa ako mabugahan ng apoy nitong katabi kong dragon. Wika niya na ikinatawa naman ng kanyang sekretarya. Hindi naman kaila rito na may kinakasama siyang babae sa bahay nila, pero sila lang nakakaalam noon dahil sikreto ang pagtira ni Daisy sa poder niya. Sige po sir, good luck. Tumatawang wika nito bago nawala sa kabilang linya. Napapailing naman niyang ibinaba ang kanyang cellphone sa center table. Konting tiis lang Daisy, parating ng ice cream mo. Baling niya sa dalaga na hindi pa rin nagbabago ang pagkabusangot ng mukha. Tss! Tanging tugon lamang ng dalaga bago siya padabog na tinalikuran. Mabilis naman niya itong sinundan hanggang sa makarating sila sa kanyang silid kung saan sila magkatabing natutulog. Ano ba kasing problema mo Daisy? Tanong niya rito nang pabagsak itong mahiga sa kama. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi nito. Saka matamang pinagmasdan ng maganda nitong mukha. Wala, naiinip lang ako dito sa bahay. Magdadalawang buwan mo na kasi akong kinukulong dito. Pakiramdam ko daig ko pang isang preso. Wika nito kaya bigla naman siyang nakaramdam ng konsensya. Okay, I'm sorry if you feel that way. Ano bang gusto mong gawin para mapasaya ka? Tanong niya rito. Talaga ba? Gagawin mong gusto ko? Paniniguro nito kaya alanganin siyang tumango. Mukhang napapasubo siya sa sinasabi niya. I think, basta ba kaya ko? Sagot niya sabay ngiti ng tabingi. Parang hindi ka naman seryoso. Malungkot na saad nito bago muling bumalik sa pagkakahiga. Umayos naman siya ng upo sa tabi nito at bahagya itong dinaganan. Saka seryosong tinitigan sa mga mata. Umamin ka nga. Buntis ka ba? Kasi hindi ka naman ganyan dati nung lumipat ka rito. Masayahin ka't kontento ka lang dito na nandito ka sa bahay. At ang sabi mo, hindi ka mahilig kumain ng ice cream. Tapos ngayon gusto mo nun? Ang isa ko pang napapansin sa'yo ngayon ay ang pabago-bago mong mood. Kaya umamin ka nga. At kung hanggang ngayon ay wala pa ring laman ng tiyan mo, siguro dapat doblehin kong sipag sa pagpupunla ng binhi. Seryosong saad niya habang unti-unting ibinababa ang strap ng suot nitong bestida. Wala naman siyang nakitang pagtutol sa dalaga kaya ipinagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa lumantad sa kanyang mga mata ang mayaman nitong dibdib. Marahan niyang pinadaan ang kamay niya ron at pagkuway inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Hindi ka ba tututol sa bala kong gawin sa'yo? Tanong niya rito. Hindi. Tugon nito sabay kawit ng mga braso sa kanyang leeg. At ito na ang kusang humalik sa kanya na agad naman niyang tinugon na puno ng pananabik. Masyado na kasi siyang naadik sa mga labi nito at sa katawan nito, kaya kahit laging may nangyayari sa kanila, ay hindi siya nagsasawa dito. Wala pa ba talagang laman to? Tukoy niya sa tiyan nito na masuyo niyang hinahaplos pababa sa laylayan ng suot nitong bestida. Hindi ako sigurado, pero kung gusto mong malaman then bumili ka ng PT para makapag-test na ako. Nito. Okay. Pero baka pwedeng bukas na lang. May iba kasi akong gustong puntahan ngayon eh. Pilyo niyang sabi sabay hila pababa ng kanyang huling suot hanggang sa tuluyan na niyang mahubad iyon. Ikaw ang susunod. Anito na halos bulong na lang ang lumalabas sa bibig nito. Ngumiti siya rito at umayos ng pwesto. Saka tuluyang inangkin na naman ng dalaga. You know what? I'm really obsessed with your beautiful body. Namumungay ang mga matang wika niya habang sunod-sunod ang paglunok ng sariling laway. Talaga ba? Paniniguro nito kaya mabilis siyang tumango bilang pagsagot. Papaano kapag natapos ng kasunduan natin? Bigla siyang natigilan sa sinabi nito at seryoso ang mukhang tinitigan ng dalaga
Nasamot-saring emosyon ang makikita sa mga mata. Yun nga lang ay hindi niya mabasa ang mga iyon. O siguro, natatakot lang siyang malaman ang ibig sabihin ng kanyang nakikita. But one thing is for sure, malulungkot siya kapag nawala ang dalaga sa buhay niya. Let's not talk about that. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay angkinin ka. And you can stop me. Saan niya rito sabay siil sa labi nitong laging sabik sa kanyang mga halik. Tahimik na nakatayo si Daisy sa harap ng malaking salamin habang matamang pinagmamasdan ang resulta ng test na kanyang ginawa. 2 lines. Sambit niya kasabay ng pagtulo ng masaganang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi niya maintindihan kung anong kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Magkahalong lungkot at saya. Masaya siya dahil nagbunga na ang kanilang mga ginagawang pagpupuyat ni Vino. At lungkot dahil sa isipang pagdating ng araw kapag nailuwal na niyang sanggol na unti-unti nang pumipintig sa kanyang sinapupunan ay kailangan na niya itong iwan. Kagaya ng kanilang napag-usapan ng binata. Pero iniisip pa lamang niya na malalayo siya sa sariling dugot laman ay para nang unti-unting dinudurog ang puso niya. Daisy, are you there? Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mukha nang marinig ang boses ni Vino sa labas ng banyo. Inayos niya ang sarili at saka bumuga ng malakas na hangin. Oo, nandito ako sa loob. May kailangan ka ba? Tanong niya rito. Marahan na magbumukas ang pinto at iniluwa ang binata na agad lumapit sa kanya at mahigpit na yumakap sa bewang niya na nakagawian na nitong gawin habang tumatagal silang magkasama. Gusto ko sanang yayain ka mag-swimming sa pool. Ang init kasi. Anito habang hinahalik-halikan siya sa pisngi. Ngumiti naman siya habang nakatitig sa kanilang refleksyon sa salamin. Sa loob ng ilang buwan ay hindi niya maiwasang hindi mahulog ang loob sa binata. May mga katangian kasi itong gustong-gusto niya, kagaya ng pagiging clingy at romantic. Sweet din ito sa kanya, talagang masasabi niyang alagang-alaga siya nito. Pasensya na Vino, hindi kasi pwede. Anya rito sa kamarahang humarap. Ha? Bakit naman sweetie? Meron ka ba kaya hindi pwede? May sakit ka ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito sabay sapo sa kanyang noo, kaya natawa na lamang siya. Wala akong sakit. Ano kasi, kailangan ko na kasing mag-ingat simula sa araw na to. Nakangiting wika niya na ikinatango naman ito, saka kumala sa pagkakayakap sa kanya. Naiintindihan ko. Anito na, kababakasan ng tampo ang boses, sabay talikod sa kanya. Ohoy, saan ka pupunta? Nakangiti pa ring tanong niya pero hindi siya pinapansin nito. Sa halip ay dire-diretsyong lumabas ng banyo. Agad naman niya itong sinundan at nang maabutan ay mabilis siyang yumakap sa bewang nito. Hindi kasi niya kayang makita na nagtatampo ito sa kanya dahil mahal na niya ito, kahit siya lang nakakaalam. May tatapusin lang akong trabaho sa opisina. Total ayaw mo naman akong samahang mag-swimming. Nagtatampo pa ring wika nito at akmang kakalasin na sana ang kamay niyang nakapulupot dito pero hindi siya pumapayag. Kapag kinilas mo yan magtatampo kami ni baby sa'yo. Banta niya rito kaya marahan itong humarap sa kanya. Baby? Tanong nito na marahan niyang tinanguan, sabay pakita ng pregnancy test na hawak niya. Bali 3 PT ang ginamit niya para masiguro kung pare-pareho ba ang resultang lalabas, kung buntis ba siya o hindi. At hindi naman siya nabigo, dahil lahat ng yun ay positive ang resulta. Magiging daddy ka na. Anya habang ang atensyon naman ni Vino ay nasa hawak nitong pregnancy test. Pagkuway nag-angat ito ng tingin sa kanya at naluluhang siniil siya ng halik na agad naman niyang tinugon. I can't believe it. Magiging daddy na ako. Thank you, sweetie. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko. Pinasaya mo ako ng husto. And because of that, kailangan mo nang magdoble ingat. Wait, kailangan mo ng ubi. I should call my secretary to find you the best OB in town. Kailangan mo rin ng mga komportabling damit, vitamins and... Hey, relax. Masyado kang excited. Natatawang awat niya rito. Kakamot-kamot naman itong ngumiti sa kanya at masuyo siyang ikinulong sa mga bisig nito. I'm sorry, sweetie. I'm just too excited and very happy because finally we made it. We're having a baby soon. And because of that, mas dodoblohin ko pa ang pag-aalaga sa'yo, sa inyo ni baby. Teka, may gusto ka bang kainin? Mingo.
Just tell me lahat, ibibigay ko sa'yo. Hug is enough. Wala pa naman akong hinahanap na anumang pagkain. Anya na ikinatawa naman ito. Then, I will hug you like this, with bonus kisses. Anito, saka siya hinalikan sa iba't ibang parte ng mukha. Hindi naman niya ito pinigilan. Sa halipay, in-enjoy na lamang niya ang atensyon na nakukuha mula rito. Gusto niyang baunin sa kanyang paglayo ang mga alaala nilang dalawa. Masakit mang isipin pero alam niyang malapit nang maghiwalay ang landas nila. Lalo't nagbunga na ang kanilang ilang buwang pagsisiping. Ilang buwan na lang niya itong makakasama at gusto niyang sulitin ang bawat oras na lilipas. Oh, sweetie, why are you crying? What happened? Puno ng pag-aalalang tanong nito kaya napahawak siya sa kanyang pisngi nang maramdaman na basa yun. Masaya lang ako na makita kang masaya. Masaya ako dahil nagbunga ng kahiligan mong magtanim. Biro niya rito, sabay tawa ng peke na ikinatawa rin ito. That's why I'm really thankful to you, sweetie. I owe everything to you. Wait, kailangan mo palang magpa-check up sa ospital habang wala ka pang private OB. Para malaman na rin natin kung anong mga kailangan at kung maayos ba ang pagbubuntis mo at kung ano na rin ang mga bawal. Kailangan mo rin ng vitamins and of course, gusto kong malaman kung healthy ba si baby. Excited na excited ka na talaga. Anya na ikinatango nito ng sunod-sunod. Excited ka na rin bang mawala ako sa buhay mo? Dagdag pa niya pero tanging sa kanyang isipan lang. Excited na excited ako, sweetie. Kasi titigilan na rin ako ni Lolo sa wakas kapag nalaman niyang magkakaroon na ako ng tagapagmana balang araw. But of course, hindi naman talaga yun ang dahilan. I want to become a father. A good father to be exact. And I want something more. Saad nito habang titig na titig sa kanya. Like what? Curious niyang tanong pero ngumiti lang ito at bahagyang pinisil ang kanyang ilong. Saka siya pinahilig sa dibdib nito. Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. But for now, I want to hug you like this and want to feel your warmth. Gusto kong marinig mo ang tibok ng puso ko. Wika nito. Naguguluhan man ay nanahimik na lang siya at gumanti ng mahigpit na yakap rito. Sana marinig mo rin ang tibok ng puso ko na tanging pangalan mo lang ang isinisigaw. Anya sa kanyang isipan. Katatapos lamang ng first check-up ni Daisy at ayon sa doktor na tumingin sa kanya ay okay naman daw ang ipinagbubuntis niya. Healthy at maayos ang kapit pero binilinan pa rin siyang maggagawa ng anumang mabibigat na gawain at laging mag-iingat. Binigyan rin siya nito ng mga vitamins na kailangan niyang inumin araw-araw para daw mas lalong maging healthy sila ng kanyang baby. Pero kahit hindi siya nito paalalahanan ay gagawin niyang lahat para sa baby nila ni Vino. Sweetie, what do you wanna eat? Rinig niyang tanong ni Vino na kasalukuyang nasa kitchen at nagluluto ng kung ano. Simula kasi nang malaman nitong buntis siya hindi na itong maalis ang bahay at ipinapadala na lang sa sekretarya ang mga kailangang pirmahan. Ayaw kasi siya nitong iwan kahit nasasabihin niyang okay lang siya at kaya niyang sarili. Pero muntik lang silang mag-away ng dahil doon. Kaya hindi na niya ulit ito sinubukang kulitin ito para pumasok sa opisina. Ikaw, sagot niya habang nagbabasa ng magazine. Maya-maya ay narinig niya ang yabang nito na palapit sa kanya. Talaga, sweetie? Ako ang gusto mong kainin? Pilyong tanong nito. Mukhang mali ang pagkakaunawa nito sa sinabi niya. Sweetie, ang ibig kong sabihin, ikaw nang bahala. Ikaw talaga kung ano-anong pumapasok na kalokohan sa isip mo. Puro katanim. Anya na hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Maya-maya ay biglang nawala ang hawak niyang magazine. Kaya kunutang noong tiningala niya si Vino. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo ha? Mas gwapo naman ako rito sa lalaking to ha. Bakit mo pa pinag-iinteresan ng Amerikanong hilaw na ito? Busangot ang mukhang tanong nito. Sabay balik sa kanya ng magazine na binabasa. Masama bang magbasa ako para magpalipas ng oras? Saka hindi naman yung modelong tinitignan ko. Binabasa ko lang yung mga nakasulat. Tsaka tulad ng sinabi mo, gwapo ka, magandang katawan, at magaling sa kama. Masarap magluto, maalaga, sweet at mahilig. Kaya bakit pa ako magkaka-interes sa iba? Tsaka sa itsura kong to? Sa palagay mo ba, papatulan ako ng isang sikat na modelo? Haler? Tama ka naman. Tsaka paano ka naman pag-iinteresan ng lalaki yan?
Ilang buwan na lang, malaki ng tiyan mo. And that beauty is only for me. So tell me, what do you want to eat para mailuto ko na? Anito kaya napangiti na lamang siya at agad nag-isip ng gusto niyang ipaluto rito. Sasagot na sana siya nang tumunog ang doorbell, kaya nataranta siya at hindi malaman kung anong gagawin. Sweetie, aakyat na ako sa silid natin ha. Mukhang… No sweetie, just stay here and relax, okay? Pagbubuksan ko lang ang bisita natin. Huwag kang alis dyan. Bili nito bago siya iniwan. Kinakabahan man ay umayo siya ng upo at hinihintay na bumalik si Vino na hindi rin naman nagtagal, kasama ang isang matanda at isang nurse. Tumayo siya at nagbigay galang sa matanda nang makalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya. So, she's the girl you're talking about? She's beautiful and she looks smart. Hello Iha, how are you? Nakangiting bati sa kanya ng lolo ni Vino, kaya napakurap siya at wala sa sariling napasulyap kay Vino. Hello po Don Reynaldo, mabuti naman po ako. Kayo po, kamusta? I'm good. I heard magkakaroon na ako ng apo. Is that true? So how's your pregnancy? Inaalagaan ka ba ng maayos nitong apo ko? Tanong nito kaya mabilis siyang tumango. Sobra po Don Reynaldo. Hanggat maaari nga ayaw niya akong paggawain ng kahit na ano. Parang prinsesa nga pong turing niya sa akin. Sagot niya rito na mas ikinalawak ng ngiti nito. That's great. Tumatangong sabi nito bago naupo sa harap nilang sofa. Sweetie, ikaw na munang bahala kay Lolo. Maghahanda lang ako ng merienda. Ani Vino na, tinanguan naman niya. Mukhang magkasundo kayo ng apo ko ah. Umamin ka nga Iha. Mahal mo ang apo ko ano? Nagulat man sa tanong ng matanda, ay pinilit niyang hindi ipahalata rito. Mukhang may ideya kasi ito kung sino at ano siya sa buhay ni Vino. Dahil parang nasabi na ng binata sa lolo nito ang tungkol sa kanya. Hindi ko itatanggi na kay Vino na ang lahat ng gusto ng isang babae. Pero hindi naman niya po ako mahal. Nagkataon lang na nangangailangan ako kaya dinadala kong anak ni Vino ngayon. Ayaw niya ng commitment kaya hindi ko naman po ipipilit ang sarili ko sa kanya. Ang isa pa, usapan namin ay lalayo na ako pagkatapos kong mga anak. Kaya kayo na pong bahala sa mag-ama ko pagdating ng araw. Alam ko naman pong alam niyo ang lahat ng tungkol sa amin ni Vino. Kaya alam ko rin na hindi niyo sila pababayaan. Malungkot na wika niya sa matanda. Don't worry Iha, ako nang bahala sa mag-ama mo. Anang Don sa kanya. Mukha namang seryosong pinag-uusapan yung dalawa. Nakangiting wika ni Vino nang bumalik ito sa salas. Bitbit ang tray ng merienda. Inilapag nito yun sa center table at naupo sa tabi niya. May napagkwentuhan lang kami ng lolo mo. Mukhang masarap tong carbonara na niluto mo ah. Pag-iiba niya ng usapan. Naiiling naman na sumandal sa kinauupuan nitong Don na parang hindi nagugustuhan ng kanyang ginawa. Yup, masarap yan. Tikman mo. Anito na ipinaglagay pa siya sa isang platito, saka ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya yun at tinikman, sabay thumbs up, para sabihin kay Vino na nagugustuhan niya ang luto nito. Ang dungis mo namang kumain. Natatawang komento nito saka pinunasan ng hinlalaki ang gilid ng kanyang labi. Ngumiti naman siya ng matamis dito at saka ipinagpatuloy ang pagkain. 9 months later, pagkatapos ng 9 na buwan ay nagluwal ng 2 malulusog na sanggol si Daisy, isang batang babae at isang batang lalaki. Ang babae ay pinangalanan ni Vino na Desiree, kuha sa pangalan ni Daisy, at ang lalaki naman ay pinangalanan niyang Vien, kasunod ng kanyang pangalan. Lahat ay masaya sa pagdating ng kambal sa buhay nila, lalong-lalo na siya, dahil sa wakas ay buo na ang kanyang pamilya. Pero panandalian lang pala yun. Dahil nang magising siya isang umaga, ay wala na si Daisy. Kahit ang mga yaya ng kambal ay hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Sinusubukan niya itong kontakin pero hindi niya magawa. Pinuntahan niya ito sa bahay ng mga magulang nito pero wala namang tao. Kung saan-saan niya hinanap si Daisy, pero kahit konting bakas nito ay hindi niya makita. Kaya iniisip na lamang niyang siguro ay hindi sila mahal nito, kaya bigla na lamang naglaho na para bang isang bula. Kung kailan natutunan niya itong mahalin, ay saka naman ito nawala sa kanya, sa kanila ng kanyang mga anak. Kung kailan handa na siya sa panghabang buhay na commitment, ay saka naman siya iniwan ng babaeng gustong-gusto niyang pakasalan at pag-alayan ng kanyang buhay.
Hanggang kailan ka naman magmumukmuk dito at iinom ng alak? Tanong ng kanyang lolo na hindi niya namalayang dumating. I don't know, Lo. Tugon niya sa kamuling nagsali ng alak sa baso at inisang lagok. Mahal mo ba ang ina ng kambal mo? Pagkuway tanong nito kaya napaayos siya ng upo. More than myself, Lo. We need her. But I can't find her. Where is she hiding? Hindi ko na alam kung saan ako maghahanap kay Daisy. It's a freaking 1 week since she left, Lo. Anya at inis na isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok. Then, what is your plan? Susuko ka na ba sa paghahanap sa kanya? Hahayaan mo na lang bang tuluyang mawala ang ina ng iyong mga anak? Hahayaan mo bang mawala ang babaeng lihim na nagmamahal sa iyo sa loob ng matagal na panahon? If yes, then forget about her. At ang intindihin mo ay ang mga anak mo. Bahagya siyang napaangat ng tingin sa kanyang abuelo. May gusto ulit siyang marinig. Ano nga ulit yung sinasabi mo, Lo? Mahal ako ni Daisy? Paano niyo nasabi na mahal niya ako? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit naman niya kami iniwan ng mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Natatakot siyang baka hindi mo siya mahalin, na baka ipagtabuyan mo siya kapag sinabi niya sa'yo. Isa pa, sinabi mo sa kanya na ayaw mo sa commitment. Kaya ano pa bang aasahan mo? Saka napagkasunduan yung lalayo na siya pagkatapos niyang mga anak. Sumunod naman siya sa usapan. At saka kasalanan mo kung masyado kang manhid. Pero kung mahal mo talaga siya, then do everything to find her. Kung gusto mo may paraan. Kapag ayaw mo naman maraming dahilan. I'm sure nandito lang si Daisy sa malapit. Anang kanyang lolo kaya bigla siyang napatayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang abuelo nang akmang iiwan niya ito. Hahanapin ko ang future wife ko, Lo. We need her. And I can't imagine my life without her. Kailangan namin siya ng aming mga anak. Kailangan ko siya. Anya na, ikinangiti naman ito. You don't need to waste your time. Actually, I know where she is right now. Puntahan mo ang anak mo at igayak dahil pupuntahan natin si Daisy. Let's surprise her. Alam kong matutuwa yun kapag nakita ka, lalo na ang kambal. Utos sa kanya ng lolo. Alam niyo kung nasan siya? Tinago niyo sa akin si Daisy? Hindi makapaniwalang tanong niya rito pero naggibit lamang ito sa kanya ng balikat. Gusto ko lang malaman kung anong totoo mong nararamdaman para sa kanya. Kaya ginawa ko yun. Isa pa, I like her for you. At alam kong hindi ka aamin sa totoo mong nararamdaman hanggat nasa tabi mo siya. Now get that wins para makaalis na tayo bago pa dumilim. Wala na siyang nagawa kundi sundin ng kanyang abuelo. Ayaw na rin niyang humaba pa ng humaba ang usapan. Dahil ang tanging gusto niya ay makita si Daisy, mayakap, mahalikan at maipadama kung gaano niya ito kamahal. Yaya, pakibihisan yung kambal. Aalis tayo. Utos niya sa mga tagapag-alaga ng kambal. Pagpasok niya sa nursery. Agad namang kumilos ang dalawang yaya habang siya ay inaayos ang gamit ng kambal. Pagkatapos niyang masiguro na kumpleto na ang mga kailangan ng mga ito, ay pumunta naman siya sa kanilang silid ni Daisy at kumuha ng ilang piraso ng damit at inilagay sa isang bag bago binili ka ng mga anak. Let's go! Anya sa dalawang yaya na karga-karga na ang kambal. Sir, pupuntahan po ba natin si Ma'am Daisy? Tanong ng isa sa mga yaya habang pababa sila ng hagdanan. Yes, sagot niya sabay ngiti. Oh, ingat sa pagbaba. Alalahanin niyong may karga kayong mga sanggol. Paalala ng kanyang lolo sa dalawang yaya. Let's go, Lolo. I can't wait to see my love. Masayang turan niya sabay alalay sa kanyang abuelo palabas ng bahay hanggang sa makarating sila sa kanilang sasakyan. Ingat sa pagsakay. Wika niya sa dalawang yaya habang inaalalayan ng mga ito. Di bali nang mauntog ang mga ito. Wag lang ang kanyang mga anak. Tiyak na sermon na aabutin niya kay Daisy kapag nagkataon. Lo, sumakay na rin ho kayo. Ikakandado ko lang ang bahay. Anya sa kanyang lolo matapos itong pagbuksan ng pinto ng sasakyan bago bumalik sa bahay at inilak ang pinto. Nang masiguro niyang maayos ang pagkakasara ng pinto ay dumiretso siya sa gate at binuksan yun bago sumakay ng sasakyan. Pinaandar niya yun at nagmanehong palabas. Saka muling bumaba para isara yun. Bigla tuloy siyang nainis dahil ang laking abala sa kanya ang pagsakay at pagbaba. Papalitan mo na nga yung gate mong remote para hindi ka naaabala. Suwestyon ng kanyang lolo, bagay na gagawin niya as soon as possible.
I will Lo, pero saan natin pupuntahan si Daisy? Tanong niya habang inaayos ang kanyang seatbelt. Nang matapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Sa farm tayo dumiretso, naroroon si Daisy. Anang kanyang lolo na ikinagulat niya. Nasa farm lang si Daisy? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang lolo na tinanguan lang nito sabay ngiti, kaya kumunot ang kanyang noo. Gusto niyang mainis sa kanyang abuelo pero kinalimutan na lang niya. Bumuntong hininga siya at naiiling na nagpatuloy sa pagmamaneho. At least, alam na niyang nasa malapit lang pala ang babaeng mahal niya. Nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog si Daisy nang maalimpungatan siya dahil sa kung anong malambot na bagay ang dumadampi sa kanyang labi. Sweetie, wake up! Bulong sa kanya ng pamilyar na boses, kaya marahan siyang nagmulat ng mga mata. Halos mapabalikwas pa nang makita ang mukha ng binata. Vino? Patanong na sambit niya sa pangalan ng lalaking mahal niya. Pagkuway tinapik-tapik niya ang kanyang pisngi sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Sweetie, stop it. You're not dreaming. Namumula ng mukha mo. Pag-awat nito sa kanya, nang akmang kukurutin naman niya ang kanyang pisngi. Totoo ka? Hindi ka pa naginip? Tanong niya rito na mabilis naman itong tinanguan. I'm real, sweetie, and I missed you. Alam mo bang ang tagal na kitang hinahanap? Tapos tinatago ka lang pala ni Lolo dito sa farm. Bakit ba kasi umalis ka sa bahay? Bakit mo kami iniwan ng mga anak natin? Tanong nito kaya mabilis siyang bumangon at naiiyak na sinapo ang mukha ni Vino. Kasi yun ang tama. Kasi yun ang napagkasunduan natin. Ayoko naman talagang iwan kayo ng mga anak natin eh. Kasi mahal na mahal ko kayo. Pero ayoko namang hintayin na paalisin mo ko sa bahay. Kaya kahit masakit, kusa na akong umalis. Pero pagdating ko sa bahay ay pinuntahan naman ako ni Lolo Reynaldo. At sinabihan na dito muna kami nila papa at mama sa farm. Alam mo ba, walang oras na hindi ko kayo iniisip nila Desiree at Bien. Gustong gusto ko nang bumalik sa bahay mo eh. Kaso natatakot naman ako. Teka nga, ano nga palang ginagawa mo rito? Sino nag-aalaga sa kambal? Tanong niya rito at nang akmang sasagot na sana ito, bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang silid at iniluwa ang kanyang ina na karga ang isa sa kambal. Anak, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Manang-mana kay Lola. Anito habang papalapit sa kanila ni Vino. Matapos niyang bumalik sa bahay nila, ay ikinuwento niya ang lahat sa ina. Noong una ay nagalit ito. Pero kalaunan ay naintindihan rin nito kung bakit niya nagawang magpabuntis at manganak kapalit ng malaking halaga. Ma, pwede bang pahiram? Namiss kong prinsesa kong yan eh. Anya sa ina na agad namang iniabot sa kanya ang apo. Ang kambal lang bang namiss mo? Paano naman ako? Nagtatampong wika ni Vino kaya sinulyapan niya ito. Siyempre naman miss na miss din kita. At saka love din kita. Nakangiting saad niya bago binalingan ng anak. Miss na miss din kita, sweetie. And I love you more. Bulong ni Vino sa kanya kaya mas lalo siyang napangiti. Anak, i-breastfeed mo kayang apo ko. Tingnan mo parang may gustong abutin sa'yo. Anang kanyang ina kaya kagatang labing sumulyap siya sa katabing binata. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sige na, sweetie. Mukhang gutom ng anak natin oh. Ani Vino kaya isinintabi niya ang hiya at pinadede ang anak. Anak, nag-iiyak na rin si Baby Vien. Mukhang nagugutom na rin. Anang kanyang ama na karga ang apo. Lumapit ito sa kanila at ibinigay kay Vino. Napapakamot naman siya sa noo dahil hindi niya alam kung paano mag-breastfeed ng dalawang sanggol. Kukunin kong feeding bottle ni Baby Vien para makadede na rin. Presinta ng kanyang ina na mabilis lumabas ng silid kasama ang kanyang ama. Sweetie, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit nga kayo sumunod dito sa farm? Tanong niya kay Vino na inihehele ang anak. Kasi sweetie, sinusundo ka na namin ng mga anak natin. At saka gusto kong buuin ang pamilya natin. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda. Gusto kong sabay nating masaksihan ang paglaki ng mga bata. Mahal na mahal kita, Daisy. And about dun sa sinabi ko dati na ayoko ng commitment. Kalimutan mo na yon. Basta ang gusto ko makasama kita hanggang sa huli. Sabi nito. Mahal na mahal din kita, Vino. Kayo ng mga anak natin. Anya, sabay sulyap sa anak na nakatulog na sa kanyang kandungan. Marahan niya itong inilapag sa kama
at saka kinuha si Vian kay Vino upang i-breastfeed. Dati, ako lang ang binibreastfeed mo. Ngayon ang mga anak na natin. Sweetie, parang lugi ako. Dati walang milk yan nung akong dumedede. Ngayon meron na at si Vian lang nakikinabang sa milk. Dapat ako rin eh. Nito kaya pinaningkitan niya ito ng mga mata. Baby naman kasi sila, sweetie. Paliwanag niya pero ngumuso lang si Vino at naupo sa tabi niya. Kapag tulog na sila baby, ako naman ha. Pilyong wika nito sabay halik sa labi niya. Anak, heto ng feeding bottle ni Vian. Anang kanyang ina na bigla nilang pumasok sa silid. Mabuti na lang at hindi nito nakita ang ginawa ni Vino. Salamat ma. Anya bago sila muling iniwan ito. Mabilis namang tumayo si Vino at lumapit sa pinto. Sabay lock. Wala nang istorbo. Anito kaya tumawa na lamang siya. Ikaw talaga. Sambit niya sa kamarahang inilapag si Vian sa tabi ni Desiree na mahimbing nang natutulog. Ibababa na sana niya ang t-shirt na suot nang pigilan siya ni Vino. Oh, bakit? Nagtatakang tanong niya rito pero umiling lang ito. Saka inayos ang damit niya. Humiga ito sa kama at umunan sa hita niya. Kaya hindi niya mapigilang haplusin ang mukha nito at kintilan ng matamis na halik sa labi. I love you, sweetie. Sambit niya habang nakatitig sa abuhay nitong mga mata. I love you too, sweetie. And I want you to stay by my side forever. I want to marry you, sweetie. And carry my last name. Sana pumayag ka. Oo naman, sweetie. Kahit saan pang simbahan. Bulong niya rito sabay pisil sa ilong nito. Ang pakasalan nito ang isa sa mga pangarap niya. Simula nang magising siyang mahal na ito. Pangalawa ay ang mabuong pamilya nila na granted na agad. Talaga? Wala nang bawian ah. Anito. Bakit ko naman babawiin? Kayo na ng mga anak natin ang buhay ko. At gusto ko mabuo ang pamilya natin kaya hindi ko babawiin ang sinabi ko. Isa lang ang maipapangako ko, mahal ko. At iyon ay ang magiging mabuti akong ina at asawa at ilaw ng tahanan. Mamahalin ko kayo hanggang sa aking huling hininga. Madamdaming saad niya. And I will be the best dad and husband in the whole world. Wika naman ito sabay halik sa kanyang kamay. Matamis naman siyang ngumiti rito. Now, masasabi niyang abot langit na ang kanyang kasiyahan kasamang kanyang mag-aama. Happy and complete family na silang matatawag kahit na nagsimula ang lahat sa pag-upa ni Vino sa kanyang sinapupunan. Wakas.